creation of task force is paramount. We have to choose people who will at least exemplify the values that we hold dear to the PNP and to the NBI, and to the DOJ. At ang aim nito is to have a higher visibility leadership that people can talk to pag mayroong problema. Task force na tututok sa investigasyon ng mga kaso ng kidnapping sa mga Filipino-Chinese. Bubuuin. PNP Chief General Romel Marbil sinabing wala umanong pulis na sangkot sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke. So I think yung misunderstanding, kasi nga when I actually talked to the Senate President, sabi niya kasi may statement na hindi pa nga niya nakikita yung dokumento. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre emotionally invested sa hearing na to at medyo naiinsulto na kasi medyo may paikot-ikot di ba yung sagot. Senator Alan Peter Cayetano naniniwalang diskresyon ng Senate President ang pagrepaso sa contempt order. Mga resource person na imbitado sa mga investigasyon ng Kongreso dapat bigyan ng mas mahigpit na due process ayon kay Senate President Francis Jesus Cordero. Pwede po namin hindi iproklama yung mga magiging, yung mga mahahalal na may mga pending case sa Commission on Election. Kandidato na may nakabinbing kaso sa COMELEC hindi ipoproklama kapag nanalo sa eleksyon. Dalawa pang kandidato pinagpapaliwanag rin ng komisyon. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Vinito o hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na bigyan ng Filipino citizenship si Lee Duan Wang. Si Wang o kilala bilang Mark Ong ay isang Chinese businessman na umano'y konektado sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang bahala, ang babalang ito ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehiyo at hindi ipinamimigay ng basta-basta. Hindi rin ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda-dudang interes. Duda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbibigay ng Filipino citizenship kay Lee Duan Wang na nauugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi inaprubahan ni Pangulong Marcos ang panukalang naturalization ni Wang o mas kilala bilang Mark Ong dahil sa impormasyon na nakuha nito. Sa veto message ni PBBM, sinabi nito na hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata sa nakababahala at lantad na mga babalang inilabas ng mga kaukulang ahensya na nagsasabing ang pagkatao at impluwensya nito ay may panganib at maaaring may masamang kahinatnan. Ayon kay Yusek Castro, sa mensahe rin ni PBBM, hindi basta-basta ang pagbibigay ng Filipino citizenship sa isang dayuhan. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. Dagdag pa ng Malacanang, hindi nakumbinse ang Pangulo sa naging desisyon na ito ng Kongreso na ipasa ang panukalang naturalization ni Wang. So kung nagkaroon man ng desisyon ang Kongreso na patawan o bigyan ng Philippine citizenship, itong si Lee Duan Wang, hindi po kumbinsido ang Pangulo. Kamakailan ay ibinulgar ni Senator Rizzo Ontiveros na si Wang ay incorporator ng isang POGO service provider at hindi anya sinabi na isa siyang junket operator sa ngayon. Umahanap pa ng paraan ng UNTV News upang makuha ang panig ni Wang sa isyong ito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nilagdaan na kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang memorandum order na nagbibigay ng otorisasyon sa National Amnesty Commission para magbigay ng safe conduct pass sa mga amnesty applicants. Sa talumpati ng Pangulo sa munisipalidad ng Datu Odin, Sinsuat sa Maguindanao, sinabi nito na dahil sa memo, magsisimula ng magbigay ng safe conduct passes sa mga dating rebelde na may kinakaharap na arrest warrant para sa mga kasong may kaugnayan sa kanilang paninindigang pampulitika. Patunay anya ito na handa ang pamahalaan na mag-abot kamay sa sinumang nagnanais magbalik loob sa batas at sa lipunan. Ang mga safe conduct passes na ito ay hindi lamang magbibigay ng proteksyon sa mga aplikante ng amnestiya laban sa pagka-aresto, pagkakulong at pag-uusig. Higit sa lahat, ito ay isang paanyaya sa lahat ng rebelde na ihinto ang armadong pakikibaka. Iginiit ng Malacanang na nasa mabuting kalagayan ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyan diin ng palasyo sa anilay mga nagpapakalat ng fake news online ukol sa kwestiyon sa kalusugan ng Pangulo. Nag-viral kamakailan ang isang video clip mula sa speech ng Pangulo sa paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Quezon City noong April 9, kung saan ayon sa netizens, tila dumudugo ang gilagid ng Pangulo. Pakiusap ng Malacanang, huwag nang mag-imbento ng impormasyon ukol sa kalusugan ni PBBM. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, huwag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Sa kriminal na kaso si Attorney Harry Roque kaugnay ng kontrobersyal na polvoron video ayon sa isang kongresista. Ito ay matapos siyang ituro ng isang content creator na siya umanong nasa likod ng paglalabas at pagpapakalat ng video kung saan may isang lalaki na tila kahawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng illegal na droga. Ito ang balita ni Rosalie Cos. And these people should be held answerable for peddling this fake news, especially they're doing this against the highest official of the land. Maaring irekomenda ng House Triple Committee o TRICOM ang pagsampa ng kaso laban kay Attorney Harry Roque, ang dating presidential spokesperson ng Duterte administration. Ito ay matapos siyang ituro sa pagdinig ni Vicente Pebbles Conanan, isang online content creator na nasa likod umano ng paglalabas at pagkakalat ng polvoron video. Nakapaloob sa video ang isang lalaki na tila kahawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga. Kumalat ito sa social media bago ang State of the Nation address ng Pangulo noong July 2024. Gayunman, mariin itong pinabulaanan ng Malacanang at sinabing gawa ito sa artificial intelligence o deepfake. Ang TRICOM ang nagsasagawa ng pagdinig kaugnay ng pagkalat online ng fake news, misinformation, disinformation at cybercrimes. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro na miyembro ng TRICOM at Vice Chairperson ng House Committee on Justice, posibleng kasama sa rekomendasyon ng TRICOM sa magiging committee report nito ang pagsampa ng kaso laban kay Attorney Roque, partikular na ang cyber libel. Isang krimen ang cyber libel na nangyayari kapag ang isang tao ay nagsulat o nagpost ng mapanirang pahayag laban sa iba sa pamamagitan ng electronic means. Kasi merong Pebbles Conanan na nagsalaysay pointing at Attorney Harry Roque. We have the government agencies also which are who are testifying na talagang deepfake yung polvoron video. So for the purpose of filing, I think sobra pa nga sa probable cause yung amount of evidence na nag-gather na nila. Walang maliwanag, may cyber libel dyan. Through the use of internet, is trying to make it appear that the president is actually using cocaine. Ipinahayag naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipinauubaya na ng Pangulo sa National Bureau of Investigation o NBI ang pag-iimbestiga sa polvoron video. Binigyan diin din itong dapat managot kung sino man ang responsable dito. Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin
ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso. Samantala, para kay Attorney Roque, walang legal value ang sinumpaang salaysay ni Pebbles Conanan laban sa kanya dahil sabi-sabi lamang anya ito at pawang espekulasyon o haka-haka lang. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Diskresyon ng tagapangulo ng Senado na repasuhin ang isang contempt order. Ito ang binigyan diin ni Senator Alan Peter Cayetano matapos ipagpaliban ni Senate President Francis Chis Escudero ang pagpirma sa contempt order laban kay Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Paliwanag naman ni Senate President Escudero, dapat bigyan ng mas mahigpit na due process sa mga resource person na iniimbitahan sa mga pagdinig ng Kongreso. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. So I think yung misunderstanding, kasi nga when I talk to I actually talked to the Senate President. Sabi niya kasi may statement na hindi pa nga niya nakikita yung dokumento. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre emotionally invested sa hearing na to at medyo naiinsulto na kasi medyo may paikot-ikot 'di ba yung sagot. Nagpalitan ng maiinit na pahayag sina Senate President Francis Chis Escudero at Senator Amy Marcos. Ito ay matapos i-cite in contempt ni Senator Amy si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao bunsod umano ng mga pagsisinungaling nito sa isinagawang pagdinig kahapon hinggil sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit hindi agad pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order at ipinag-utos na palayain ng ambassador matapos ang ilang oras na pagkadetine nito sa Senado. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Senator Amy na dismayado siya sa naging aksyon ni Senator Escudero. Ayon pa sa presidential sister, dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Ayon naman kay Senador Alan Cayetano, nangyari na ito sa nagdaan kung saan hindi basta-bastaan niya pirma lang ng pirma ng subpoena o contempt order ang tagapangulo ng Senado. Ngayon, pagka indirect contempt naman, katulad niyan, yung sinasabi ng sisinungaling, ang procedure diyan kasi magbobotohan and then hindi talaga hindi ministerial, hindi ibig sabihin na forced ang Senate President pumirma. Kailangan niya munang makita, tignan yung kaya nung araw kung naalala niyo, madalas kami mag-focus basta't may iko-contempt. At kahit bago pakawalan, no? Paliwanag naman ni Senador Escudero, ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya naibigay kay Lacanilao bago ito idetine. Binigyan din ni SP Escudero na hindi niya mapapayagan na magamit ang Senado maging ang kanyang opisina para magamit sa mga partisan interests lalo pa ang mga kumakandidato sa darating na eleksyon. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay isang institusyon na hindi ginagamit sa propaganda o self-promotion. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak-watak. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi ipoproklama ng Commission on Elections sa mga kandidato na may nakabimbing kaso sa komisyon sakaling manalo sila sa darating na halalan. Samantala, 2 kandidato pa ang pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa pahayag laban sa mga solo parent at issue na vote buying. Ito ang balita ni Dante Amento. Pwede po namin hindi iproklama yung mga magiging, yung mga mahahalal na may mga pending case sa Commission on Election. May kapangyarihan ang Commission on Elections o COMELEC na hindi iproklama ang kandidato na mananalo sa halalan kapag sila ay may kaso pa sa komisyon. Kabilang na rito ang disqualification at election offense cases. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ay para hindi sila mawala ng jurisdiksyon sa mga ito, partikular sa mga tumatakbong senador at party list.
para hindi nila ma-invoke na wala ng jurisdiction ng COMELEC, lalo pat ang posisyon ay national positions. Tinitiyak ng poll body na lahat ng may merito ang kaso ay hindi makakaupo sa pwesto hanggat hindi nare-resolba ang kanilang kaso. Samantala, patuloy na nadaragdagan ang mga kandidato na inisyuhan ng show cause order ng COMELEC. Pinagpapaliwanag ng komisyon ang kandidato sa pagkaalkalde sa Silang Cavite na si Attorney Alston Kevin Anarna. Sa isang kampanya noong March 29, binanggit nito na lahat ng solo parents ay iraraffle para magkaroon ng asawa. Sino dito ang mga solo parents? At biglang dumami solo parents. Kanina ba naghiwalay lang kayo? Kasi lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Ang gagawin natin, lahat ng balong lalaki, tsaka lahat ng balong babae, irarapol na lang natin yan, ha? Pasatsyahan na lang kayo kung kanino kayo mapupunta. Kasi pagkabunot ng pangalan nyo, diretso kasal kay Mayor Kevin. Hiningan ito ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat ireklamo ng election offense at disqualification dahil sa paglabag sa anti-discrimination resolution ng COMELEC. Una nang tinanggal sa pwesto si Anarna noong 1 taon dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mayroon din siyang disqualification case sa COMELEC kaugnay sa dismissal order ng ombudsman. Hindi ko po alam talaga kung bakit kinakailangan may ganitong klaseng pagsasalita. Ganong ang purpose mo naman ay kuhanin ng boto ng mga kababayan natin. Samantala, isa ring congressional candidate sa Aborlan, Palawan na si Abraham Khalil Blanco Mitra ang inisyuhan din ng show cause order ng poll body. Kaugnay naman ito sa issue ng vote buying kung saan makikita sa post nito na nag-sponsor siya ng libreng black screening ng pelikula. Sa ngayon ay hinihintay pa ng COMELEC ang magiging tugon ng dalawang kandidato sa inilabas nilang show cause order. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Civil Service Commission na hindi paglabag sa mga constitutional rights ng mga kawani ng gobyerno ang patakarang inilabas ng komisyon kaugnay ng paggamit nila ng social media. Ito ay matapos questionin ng ilang mambabatas ang nasabing patakaran ng CSC. Ito ang balita ni Jed Neresina. So ang sinabi lang namin dito, hindi namin pinipigilan yan because that's part of freedom of expression. Huwag nyo lang gagamitin sa pangangampanya. So kung halimbawa, nag-like ka lang o kaya nag-share ka na wala ka namang ibang comment, that's perfectly valid. We recognize that as an exercise of one's freedom of expression. Walang masama doon. Pero kung halimbawa nag-like ka o kaya nag-share, nilagyan mo ng statement na let us vote for this person, that's a different thing. Mainit na ang kampanya para sa nalalapit na May 2025 national and local elections. Dahil dito, muling binigyang diin ng civil action ang mga patakaran ukol sa paggamit ng social media ng mga kawani ng pamahalaan. Sa ilalim ng Joint COMELEC CSC Advisory o Joint Circular No. 1 Series of 2016, mahigpit na ipinagbabawal sa mga empleyado ng gobyerno ang anumang uri ng partisan political activity, online man o offline. Paliwanag ni Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner ng CSC, ang partisan political activity ay tumutukoy sa gawaing isinusulong ang pagkahalal o pagkatalo ng isang partikular na kandidato o partido sa eleksyon. Sakop ng regulasyong ito ang lahat ng empleyado ng pamahalaan, kabilang ang mga opisyal at kawani sa lahat ng sangay ng gobyerno, mga empleyado sa government-owned and controlled corporations na may original charter, mga tauhan ng state universities and colleges, career officers na pansamantalang naka-assign sa political posts, mga uniform personnel ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, pati na ang mga empleyadong naka-leave dahil sila ay nananatiling bahagi ng serbisyo publiko. Paglilinaw ng CSC, maaari namang mag-like, mag-share, mag-comment o mag-repost ng mga election-related content sa social media ang mga kawani ng gobyerno. Subalit ang mahigpit na ipinagbabawal ay ang anumang kilos na maaaring ituring na pangangampanya o panawagan ng suporta, pabor man o laban sa isang partikular na kandidato o partido.
Nilinaw ng komisyon na hindi paglabag sa mga constitutional right ng mga government employee ang nasabing kautusan dahil batay ito sa 1987 Constitution at iba pang batas na umiiral sa bansa. Nakikita nila na wala po kaming nilalabag na kahit anong parte ng ating saligang batas. Our basic rights are intact. We are merely enforcing the prohibition which has been there since time immemorial. Nanggaling yun sa iba't ibang batas, no? Meron sa Omnibus Election Code, meron sa Executive Order 292, which is the Administrative Code of 1987, at meron ding parte nun ay base sa the 2017 RACS, the RACS, yung Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Samantala, nagpaalala rin ang CSC sa lahat ng kawani ng pamahalaan na maging maingat at responsable sa kanilang social media behavior, lalo na sa panahong mas sensitibo ang mga usaping politika sa bansa. Ayon sa komisyon, ang paglabag sa naturang alituntunin ay maaaring magresulta sa suspensyon o tuluyang pagkatanggal sa serbisyo. Magsasabi ka lang, no, simple statement, mapaparusahan ka ng ganung katagal, it's not worth it. Kaya mas mabuti pa, iwasan na po natin yun. Let us not engage in any form of partisan political activity. Again, it's not worth it. Paalala pa ng CSC ngayong papalapit na ang halalan, mahalaga na mapanatili ang tiwala ng publiko sa integridad ng mga empleyado ng gobyerno, kaya dapat ding mapanatili ang political neutrality sa gitna ng campaign period. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanguna sa bagong Pulse Asia Survey ang mga senador na nasa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa inilabas sa survey ng Pulse Asia na isinagawa noong Marso, nanguna si Senator Bongo sa mga napupusuang senador ng mga botante. Habang nasa parehas na second at third position, si CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Nasa pang-apat na pwesto naman si former Senate President Tito Soto. Samantala, nag-aagawan naman sa 5th to 11th place sina Senator Pia Cayetano, Senator Ramon Bong Revilla Jr. at former Senator Panfilo Ping Lacson. Nasa 5th to 12th place naman ang TV host na si Willie Revillame, Ben Tulfo at Makati City Mayor Abby Binay. 6th to 13th place naman si Senator Lito Lapid, habang 8th to 16th place si dating Senador Manny Pacquiao. At top 11 to 16 naman ang aktor na si Philip Salvador. Habang sama-samang nasa 12th to 18th place sina Las Piñas City Representative Camille Villar, former Senator Bam Aquino at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Ang naturang survey ay isinagawa ng Pulse Asia sa 2,400 na mga respondent edad 18 pataas noong March 23 hanggang March 29. Inutos sa Korte Suprema ng Estados Unidos sa administrasyon ni US President Donald Trump ang pagpapabalik sa migranteng si Kilmer Abrego Garcia. Inamin ng mga opisyal ni Trump na administrative error ang pagkakasama ni Garcia sa mga bilanggo na ipinadala sa El Salvador. Ito ang balita ni Sonny Cos. My husband Kilmer was abducted and disappeared by the Trump administration. Muling umapela si Jennifer Sura na mapabilis ang proseso sa pagpapauwi ng kanyang asawa na si Kilmer Armando Abrego Garcia. Si Garcia, isa sa mga bilanggo na isinakay sa military planes na ipinadala sa Center for the Confinement of Terrorism sa El Salvador kasama ang mga sinasabing miyembro ng gang. Gayunman, ilang araw matapos ang nasabing deportation, inamin ng Trump administration na isang pagkakamali ang pagkakasama ni Garcia sa eroplano. Huwebes ng gabi nang iutos ng Korte Suprema ng US sa Trump administration ang pagpapabalik kay Garcia. Ayon sa desisyon ng US Supreme Court, dapat pangasiwaan ng gobyerno ang pagpapalaya kay Garcia at ibalik ang kanyang kaso sa estado nito bago siya napaalis. Tinuligsa ng administrasyon ni Trump ang naunang kautusan ng mababang hukuman, ngunit ibinasura ito ng Korte Suprema sa botong 9-0.
Giit ng abogado ni Garcia, nagtagumpay ang batas habang sinabi ng kanyang asawa na patuloy silang lalaban para sa kanyang muling pagbabalik. To everyone at home who can still hear my voice and are fighting for the return of their loved ones, keep fighting for Kilmar and all the Kilmars out there. Let Kilmar's word inspire you. Bagamat walang takdang petsa ang pagbabalik ni Garcia, ibibigay ang kaso sa trial court upang makuha ng malinaw ang paliwanag sa desisyon ng hukom. Sanicos, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaboran ng isang federal judge ang administrasyon ni US President Donald Trump na ipatupad ang utos na magrehistro ang lahat ng taong iligal na nasa Estados Unidos. Inuutusan ng lahat na may edad na 14 at pataas na walang legal status ay dapat na magrehistro sa federal government. Kailangan nilang magbigay ng fingerprints at address at ang mga magulang o ang guardian ang may pananagutan na irehistro ang mga bata sa ilalim ng edad na 14. Ang mga hindi susunod ay maaaring kasuhan at isailalim sa deportation proceedings. Bagamat umalma ang mga grupo ng mga immigrant, iginiit ng administrasyon na matagal ng bahagi ng batas ang rehistrasyon at ito ay para sa pambansang seguridad. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos kaugnay ng trade war, magsasagawa si Chinese President Xi Jinping ng 4 na araw na pagbisita sa Southeast Asia simula April 14 hanggang 18. Ayon sa mga eksperto, layunin ni Xi na ipakita ang China bilang matatag at mapagkakatiwalaang kaalyado sa ekonomiya sa harap ng ditiyak at pabago-bagong polisiya ni Trump. Inaasahan namang magiging maingat ang mga bansang dadalawin gaya ng Malaysia, Vietnam at Cambodia dahil sa umiiral na negosasyon sa US. Maaari ring gamitin ni Xi ang biyahe upang itulak ang mas malalim na kooperasyon sa ilalim ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, Free Trade Agreement at mapalakas ang papel ng China sa rehiyon. Bago ang inaasahang bulto ng mga biyahero para sa long holiday, minabuti ng ilang mga pasahero na maagang umalis pa uwi ng probinsya para hindi na masabay sa siksikan ng mga tao sa mga bus terminals sa susunod na linggo. Kaugnay nito, isinailalim naman sa random drug testing ang ilang bus drivers at konduktor sa Quezon City upang masiguro ang ligtas sa biyahe ng mga pasahero. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Kasi po, hassle din po. Tapos, sa susunod na araw, maraming tao. Tapos, may trabaho din po kasi ako, kaya babalik din po ako agad ng probinsya. Mas maagang biyahe. Ito ang nakikitang solusyon ng ilang commuters na galing Maynila papuntang probinsya para hindi maipit sa dagsa ng mga biyahero sa mga susunod na araw. Si Benedict Lacorte, 3 araw ang in-apply na leave of absence sa trabaho at piniling makauwi na agad ng Nueva Ecija kasama ang kanyang pamilya. Si Tatay Eddie naman, kahit senior citizen na, ay di alintana ang init ng panahon at mag-isang bumiyahe pauwi rin ng Nueva Ecija. Oo nga, mainit nga eh. Kanina pa nga ako dito naghihintay, wala pa yung biyaheng papaya. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, may ilan sa ating mga kababayan ang gumagawa na ng paraan upang makaiwas sa matinding perwisyo ng mahabang pila ng mga pasahero at matinding traffic sa susunod na linggo. Nitong mga nakaraang taon, nakita namin yung trend na ang mga kababayan natin hindi umuwi ng sabay-sabay ng Tuesday and Wednesday. Halos weekend before yung Holy Week, ay nagsisimula na pong mag-uwian yung ating mga kababayan. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, isinailalim sa random drug testing ang mga driver at konduktor ng ilang mga bus terminal sa Quezon City. Ganon din po na yung mga drivers nila, ang mga bus na sa kanilang sasakyan ay nasa maayos ng kalusugan para na rin po sa kanilang comfort and safety. Doon po sa company policy, doon po tayo nagbabase. Kung kakasuhan po nila ng kriminal or doon po sususpende po nila. Kasi po kung may droga po ang ating katawan, kulang po yung senses po natin. Apektado po.
Samantala, tiniyak naman ng MMDA kasama ang mga kinauukulang ahensya na patuloy ang kanilang mga monitoring at inspection bilang paghahanda para sa long holiday. Bukod sa mga bus terminal, kasama rin sa kanilang babantayan ang iba pang transport facilities gaya ng pier at paliparan, lalo na at inaasahang dadagsa ang milyong mga pasahero. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong mainit na ang panahon, usong-uso na ang mga outing gaya ng swimming. Kaya naman pinaalalahanan ng publiko sa mga dapat ihanda bago pumunta sa mga beach at resort. Mas mabuti ring may alam kung paano magsagawa ng first aid upang makatulong sa pagsalba ng buhay ng isang nalulunod. Ito ang balita ni Leslie Widem. Sinisikap ng tauhan ng Philippine Marine Corps na maisalba ang buhay ng 10 taong gulang na batang ito. Nangyari ang insidente ng pagkalunod dito lamang March 2 sa Madlum River, San Miguel sa Bulacan. Kwento ng ina ng biktima, isang okasyon sana ang kanilang ipagdiriwang kaya sila pumunta sa lugar. Birthday po nung hipag nung pinsan ko. Kayayaan po dun. Yun, tapos nung nandun na kami, nasa mababaw lang yung 2 bata. Ayun, tapos nakita nung pinsan ko, nakalubog na siya sa tubig. Nasa tubig na siya, sa ilalim. Tapos hinango siya pero may pulso pa siya. Kaso ala na siyang buhay. Ayon kay Private First Class, JP Navales, hindi na siya nagdalawang isip na magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR para maisalba ang buhay ng bata. Buti na lang anya at napadaan sila sa lugar kung saan nalunod ang bata. Nilapitan namin dalawa ng kasama ko. Then nakita ko po yung bata na nakahiga sa mesa na gano'n na na po siya, unconscious po. Bali, unang kita ko sa kanya is grabing itim niya, malaki na yung tiyan, then puti na po yung mga mata niya. Nung sinipr ko na po siya is almost 15 to 20 minutes, sobra pa po yung CPR ko, tuloy lang po hanggang magkaroon po siya ng malay. Itinakbo sa ospital ang bata nang magkamalay ito at tumagal pa siya doon ng 1 linggo bago nakauwi. Ayon sa World Health Organization, nasa 300,000 ang nalulunod kada taon. Malaki ang panganib ng pagkalunod sa mga bata dahil sa kawalan ng kakayahan sa swimming at water safety. Lalo na kung walang matanda na nagbabantay sa mga ito. Malaking bagay kung may alam sa cardiopulmonary resuscitation na magagamit sa oras na may aksidente gaya ng pagkalunod. Sa pamamagitan ng tama o epektibong pagsi-CPR, maaaring maibalik ang pulso at paghinga ng pasyente. Yes, bali po natuto ako ng CPR nung pumasok po ako sa Force Reconnaissance Group po. Nung bali nag-training po ako bilang isang Force Recon. Abangan ang iba pang safety tips para maiwasang mauwi sa pagkalunod ang masayang outing ng pamilya o barkada. Sa programang Lifesaver sa darating na linggo, 10:00 ng umaga. Dito lamang sa UNTV, your public service channel. Paalala po sa mga motorista, huwag magmaneho ng nakainom o lasing. Isang lalaki ang nagtamo ng matinding injury sa ulo matapos maaksidente sa Pasig City noong linggo ng madaling araw. Nilapatan naman ng first aid ng UNTV News and Rescue ang naaksidenteng biktima. Ito ang balita ni Leslie Widem. Po. Relax yung kamay mo. Huwag mawawakan sugat mo. Sir, ano po ba siya, sir? Nakainom? Amoy alak? Nakalaylay ang dugo ang ulo at nakahiga sa loob ng kanyang tricycle. Ang 43 anyos na lalaking ito nang maabutan ng UNTV News and Rescue Team sa Caruncio Avenue, Pasig City madaling araw ng linggo, April 6. Ayon sa pulis, lasing ang biktima habang minamaneho ang kanyang tricycle at sumalpok sa Central Island. Pwede ka namin tulungan, sir. Ha? Tulungan ka namin. Ito may balikat. Huwag may tukod, huwag may tukod. Yan. Kaangat natin balikat ha.
Okay? Command ka. Buddy Ronel. Ready to up. Ready to up. Ready. 1, 2, 3, up. Sige, pasok nyo. Pasok nyo yung backboard. Sige. Sige pa. Pasok nyo pa. Sige. Pasok nyo. Hindi, ano tayo? Body Raymark. Hila tayo. Slide up. Ready to slide up. Ready to slide up. Ready. 1, 2, 3, slide. Okay. Dito. Kayo, yung isa dito sa may balikat. Dito sa balikat yung isa. Hindi rin alam ng mga nakasaksi ang gagawin kung kaya't naghanap sila ng mga makakatulong sa biktima. Kita ko naka-aksidente na siya. Tapos ang ginawa ko, gusto ko sanang galawin kasi tumutuloy yung dugo eh. Baka maubusan eh, huminga pa. Then nung may dumating na ako na kasama na ka-rider din, takbo ako ng child soap para humingi ng ambulansya. Tapos dinuro ako sa San Jose. Nagtamo ang biktima ng mga hiwa sa ulo, kaliwang kilay, ilalim ng kanang mata at pamamaga ng kanang mata na kaagad namang nilapatan ng first aid ng UNTV Rescue. Bulky dressing, baba mo yung ano mo, jump kit mo. Sir, huwag ka magalaw, sir. Backboard. Relax lang, relax. Huwag ka lang umano, relax ka lang. Relax mo lang yung kamay mo, sir. Kaya huwag po kayo magalaw, sir. Sir, wag mo nang ano yun, sir. Wag mo nang galawin. Wag mong galawin. Huwag ka muna gagalaw, sir. Hayaan mo kami, sir, ang gumalaw, ha? Napansin ko na maraming dugo yung nawala sa ating pasyente. So agad naman ako nagpakuha ng bulky dressing dun sa ating mga kasama sa team at tinapala namin ng bulky dressing yung pinanggagalingan ng bleeding ng ating pasyente. Napakahalaga nito dahil ilang minuto lang ang lumipas na walang dugo or kinulang ng dugo yung ating pasyente. Pwedeng bumaba yung level of consciousness ito at bumaba din yung vital signs na pwedeng mag-lead sa death. Pakahawak ng kamay. Pakisecure ng maayos. Matapos malapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue, ang pasyente ay dinala na rin ito sa ospital upang mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng lasing batay sa Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act. Ngunit sa kabila ng pagpapaalala ng mga otoridad, umabot pa rin sa mahigit 400 ang insidente ng aksidente na konektado dito mula Enero hanggang Agosto noong 2022. Sa ulat nga ng PNP Highway Patrol Group, nasa 25% ng mga aksidente sa kalsada ay kinasasangkutan ng mga lasing na driver. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bubuo na ng task force ng Department of Justice para matuldukan ang mga insidente ng kidnapping sa mga Filipino-Chinese. Nakipagpulong na rin kanina ang DOJ sa mga kinatawan na Filipino-Chinese community. Ito ang balita ni Ryan Lacanlani. Natatakot yung mga business community dahil po sa kidnapping nito kasi this is very unique. Hindi lang kidnapping, binayaran na, pinatay pa. Ito ang ayaw namin. Nababahala ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o FFCCII sa pinakahuling insidente ng kidnapping sa isang Filipino-Chinese na si Anson Ke, kung saan dinukot ito at matapos magbayad ng ransom money ay pinatay ang negosyante. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Ke at driver nito sa Rodriguez Rizal nitong Miyerkules na may mga pasa at bakas ng pananakal at sinasabing pinahirapan muna ito bago pinatay. So ito ang creating so much apprehension on the business sector and even in the population. It's not just the Filipino-Chinese. I'm sure even the Filipinos are nagtataka kung bakit nangyari yan, di ba? Nakita niyo sa litrato, bugbog sarado. Bugbog sarado. So, this kind of crime should not be tolerated, should not be accepted here in this society, especially here in the Philippines. Kaya ang Department of Justice, kasama ang Philippine National Police, Bureau of National Investigation at Bureau of Immigration, nakipagpulong sa Filipino-Chinese community para mapag-usapan kung paano mareresolba ang serye ng kidnapping. Isa sa napagkasunduan ang pagbuo ng task force na tututok sa insidente ng kidnapping sa mga Chinoy. So the creation of the task force is paramount. We have to choose people who will at least exemplify the values that we hold dear to the PNP and to the NBI and to the DOJ.
At ang aim dito is to have a higher visibility leadership that people can talk to pag mayroong problema. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, maraming duda ang Filipino-Chinese community sa mga pulis. Kaya hindi sila humihingi ng tulong at nireresolba na lang sa kanilang sariling kakayahan ang mga kidnapping incident. There were some unreported incidents, actually. Many families chose not to cooperate with law enforcement, and we only found out kung tapos na. That's why we really welcome the leaders of the Filipino-Chinese community who are here right now to conduct a dialogue para we try to reestablish the trust in government. Sa pagbuo ng task force, magtutulungan ang mga law enforcement at magbibigay din sila ng mga nakalap na impormasyon sa bawat isa. Magkakaroon din ng hotline kung saan pwedeng magsumbong ang mga nabibiktima ng kidnapping. Magbibigay ng tip o impormasyon para makatulong sa pagresolba ng mga kaso ng pagdukot. NBI, ang pulis ay magtutulungan na kasi alam nyo sa intelligence world, meron kami tinatawag na compartmentalization, trabaho nung isa, hindi sa amin pwedeng i-share. No? But then with this task force that will be created by our secretary, napakaganda na niyan. So makakapagtulungan kami, hindi na ako mahihiyang magtanong kay PNP chief, hindi na rin siya mahihiyang magtanong sa akin. Ayon naman sa Philippine National Police, hindi ordinaryong kidnapping ang nangyari kay Anson Ke. Sa ngayon ay mayroon ng lead ang PNP tungkol sa kaso, pero matipid ang kanilang ibinigay na detalye tungkol dito. It's a different kind of kidnapping. Sabi ko nga, hindi lang to kidnapping and how we see it. It's more of, I guess, sorry, I just want to, more than that. And sabi ko nga, may malaki kasing twist eh. So, hanggang doon lang po ako after ng investigation. After we have completed the investigation and filed the cases, doon na po kami magsasalita what really transpired during the whole the process of negotiation and sa kidnapping itself po. Isa sa tinitignang anggulo ng PNP sa pagdukot at pagpatay kay Ke ay ang issue tungkol sa Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO. Itinanggi ng PNP na mayroon silang tauhan na sangkot sa insidente. No, wala. As of now, wala kami nakikitang pulis. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umapela ang Malacanang kay Hanelet Avancenia, ang partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na huwag gawing biro ang kasalukuyang mga ulat ng pagpatay sa bansa. Sa isang ambush interview sa The Hague, Netherlands, nag-congratulate si Avancenia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa kasalukuyang peace and order situation sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi maganda ang ganitong mga pahayag. Kaya kay Ms. Hanelet Avancenia, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Dinetonate kaninang umaga ng National Bureau of Investigation at ng Explosive Ordnance Group ng Armed Forces of the Philippines ang nasa 570 grams ng Royal Demolition Explosive. Ayon sa NBI, bahagi lamang ito ng mahigit sa 100 toneladang kemikal na nasabat kamakailan sa Marilao, Bulacan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Pinasabog kanina ng Explosive Ordnance Group ng Philippine Air Force at ng National Bureau of Investigation ang ilang bahagi ng Royal Demolition Explosive. Ito ang pinaghalong nitric acid at urotropine, pawang military grade na pampasabog kapag nabuo. C4 po sir, kukonek po siya. Tuloy nag-conduct kami ng test din ito doon sa laboratory mismo together with the chemist.
Nandito tayo ngayon sa Colonel Ernesto Rabina Air Base sa Capas, Tarlac kung saan dinetonate yung nasa 570 grams ng RDX. Kanina halos 1 kilometro yung layo natin sa detonation site at mula nga roon ay narinig at naramdaman pa rin natin yung shockwave ng naturang pagsabog. Bali for now, hindi naman po lahat ginawang explosive. Kumbaga yung na-discover po namin din is parang raw materials, pero pag pinaghalo nyo, yun na po yung kanyang RDX form. Ayon sa mga otoridad, lubhang delikado kung sasabog ito lalo na sa isang syudad. Karong kalakas is meron po yung fragments na impact sa mga civilian at ganoon din yung shockwave, yun magkakaroon ng internal hemorrhage sa mga tao kung malapit sa mga ganong pagsabog po. Noong April 4, tinatayang nasa mahigit 100 tons ng nitric acid at urotropine na pawang mga sangkap sa paggawa ng pampasabog ang nasabat ng NBI sa isang pabrika sa Marilao, Bulacan. Naaresto sa naturang operasyon ang 7 Chinese national at 1 Pilipino. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon patungkol sa pagkakasangkot ng naturang kumpanya sa illegal exportation ng controlled chemicals. The controlled chemicals involve ingredients of explosives, the listed chemicals from industrial use, and low-risk controlled chemicals, all regulated chemicals under our laws. Ayon naman kay NBI Special Task Force Chief Attorney Jeremy Lotok, may nagtangka rin umanong manuhol sa kanila upang tubusin ang 8 individual na naunang naaresto. So nag-offer sila ng 1 million per head. Initially, nagpadala sila ng 2M para ma-release yung unang 2. So ang ginawa ko ng ating mga NBI, doon sa ground floor, since doon nagkaliwaan, doon nagkaroon ng entrapment operation. So nadagdagan tayo ng 3, isang Chinese and then 2 Filipino. Nakatakda namang sirain ang iba pang kemikal sakaling matapos na ang isinasagawang paglilitis ng hukuman. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng NBI sa kung saan ito ine-export at maging sa kung sino ang nasa likod kung bakit nakakuha ng permit sa Securities and Exchange Commission ang naturang Chinese owner. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga consumer, magpapatupad ng taas singil sa kuryente ngayong buwan ng Abril ang Manila Electric Company o Meralco. Base sa anunsyo ng power distributor, tataas ng 72 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Abril. Nangangahulugan ito ng dagdag na 145 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour na kuryente sa loob ng isang buwan. Dagdag na 216 pesos kung 300 kilowatt hour, 288 pesos naman kung 400 kilowatt hour at increase sa bill na 360 pesos kung 500 kilowatt hour ang konsumo. Samantala, magandang balita naman para sa mga motorista, inaasahang magkakaroon ng big-time rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa mga local oil industry observer, ang pagbaba ng presyo ng langis ay bunsod ng tumitinding trade tension sa pagitan ng US at China. Tinatayang bababa ang presyo ng gasolina sa pagitan ng 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 75 centavos ang kada litro. Habang nasa 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos naman ang posibleng maging rollback sa presyo ng kada litro ng diesel. Samantala, 3 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos naman ang maaaring maging bawas sa presyo ng kerosene. Ang datos ay batay sa 4 na araw na trading ng Mean of Platts, Singapore o MOPS. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rodela Romero, ang mga tensyon sa kalakalan, pagbawas ng Saudi Arabia sa presyo ng langis para sa Asia at ang planong dagdagan ng OPEC ang produksyon ay ang mga pangunahing dahilan ng malakihang rollback. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina ang paglulunsad ng Agri-Puhunan at Pantawid Program sa Mindanao na may layong bigyan ng financial at technical assistance ang mga magsasaka. Sa talumpati ng Pangulo, tiniyak niya ang patuloy na pagsuporta ng gobyerno sa mga sektor ng agrikultura sa gitna ng mga kinakaharap na hamon. May apela rin ang Pangulo sa mga magsasakang makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Sa inyo pong pagtanggap sa mga tulong na ito, umaasa po ako na mas lililangin ninyo ang inyong mga kakayahan at magiging bukas kayo sa mga makabagong teknolohiya
at pananaw sa agrikultura. Nanawagan ng isang grupo ng magsasaka na magkaroon din ng implementasyon ng minimum palay buying price. Ayon kay Federation for Free Farmers President Leonardo Montemayor, kung ang layunin ng maximum suggested retail price ay proteksyonan ang mga mamimili, nararapat din nilang magkaroon ng proteksyon ang mga magsasaka laban sa pambabarat ng mga trader. Ito ang balita ni Mia Alonso. So ang purpose po therefore ng pagtakta ng minimum buying price, magkaroon po ng kumbaga floor price. Ibig sabihin, pag namili po ang traders at ating farmers, hindi sila pwedeng pumili na lower than that minimum palay buying price. Iwas pang babarat ang layon ng ipinananawagang minimum palay buying price ng mga magsasaka. Kaya naman nananawagan ang mga ito na kung may maximum suggested retail price, dapat mayroon ring MPBP o minimum palay buying price. Sa kasalukuyan ay patuloy na nakararanas ng mababang presyo sa bentahan ng palay ang mga farmer. Kaya naman ayon sa presidente ng Federation for Free Farmers na si Leonardo Montemayor, kung ang layon ng implementasyon ng MSRP sa bigas at baboy ay gawing stable ang presyo nito sa merkado at proteksyonan ang mga mamimili. Dapat din aniya na magkaroon ng pagpapatupad ng minimum palay buying price o MPBP para naman sa proteksyon ng mga magsasaka. In fact, several days ago, galing kami sa Nueva Ecija, tapos dumaan din ako ng Pampanga. Kwan po, ang bilihan po doon sa Nueva Ecija, as low as 11-12 pesos per kilo. Pampanga, ganun din, mga 13 pesos per kilo. Sa Isabela, ang report na umabot sa amin, ganun po, mga 12-13 pesos per kilo. Talagang luging-lugi po yung farmer dyan. Dagdag pa nito, dahil puno pa rin ang mga warehouse ng National Food Authority o NFA at kulang ang budget pambili ng maraming palay sa mga magsasaka, private traders ang bumibili sa kanila na nauuwi sa pambabarat. Kaya naman ayon sa grupong magsasaka, sakaling ipatupad ang MPBP, dapat na ang minimum na presyo sa bentahan ng tuyong palay ay 20 pesos ang per kilo. Kapag fresh palay naman at hindi gaanong tuyo, tanggap nila na mayroong bawas na 3 to 4 pesos per kilo na papatak sa 16 to 17 pesos ang kada kilo. Para naman yung partner natin, baka naman kumita po ng kahit konti pa para masustentuhan po yung pamilya po niya at manatili po sa pagsasaka. Importante po yung konsepto po ng floor price or minimum buying price. Kaugnay ng panawagang ito, mayroon ding hiling ang mga magsasaka kapag panahon ng anihan. Ang mungkay din po namin, pag panahon ng anihan, dapat po dagdagan po ng gobyerno yung tinatawag na taripa o buwis sa imported na bigas para ma-discourage po yung pagpasok po ng imported rice. Sa paraang ito nila ay maiiwasang matamaan o maging kakumpetensya ng mga bagong harvest na palay ang mga papasok na imported na bigas. Samantala, kaugnay naman ng implementasyon ng MPBP, mataas ang kumpiyansa ng grupong magsasaka na tutugon ng ahensya sa kanilang panawagan. Ayon naman kay Agriculture Assistant Secretary Spokesperson Arnel de Mesa, makatwiran naman ang 20 pesos na kada kilo ng tuyong palay na hinihiling ng mga magsasaka. Actually, nagsabi na yung DA kay Secretary na pinag-aaralan yung paglalagay din ng floor price sa palay para matulungan din yung ating mga magsasaka. Nasaan na yan sa discussion points na ng DA. Medyo komplikado nga lang aniya ang pagsusuri nito, gayunman sinabi ng ahensya na mapag-aaralan ito at maipatutupad sa hinaharap. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatili pa rin ngayong stable o walang paggalaw ang presyo ng isda bago ang long holiday sa susunod na linggo ayon sa Department of Agriculture. Batay sa obserbasyon ng DA, ang presyo ng bangus at tilapia sa mga pamilihan ay halos parehas pa rin noong nakaraang buwan.
Sa ngayon, umaabot sa 240 pesos ang kada kilo ng bangus, habang 160 pesos per kilo naman ang tilapia. Ang galunggong bumaba na sa 240 pesos ang per kilo mula sa nakaraang 300 pesos. Gayunman, ayon sa ahensya, posible pa rin na magkaroon ng pagtaas sa susunod na linggo dahil sa inaasahang pagtaas ng demand. Tiniyak naman ng DA na meron pang sapat na supply ng isda sa bansa para tugunan ang kinakailangan demand. Pumanaw na kahapon ang dating board member ng Philippine Charity Sweepstakes Office at whistleblower na si Sandra Cam sa edad na 64. Ito ang inanunsyo ng kanyang anak sa isang Facebook post. Ilan anya sa mga parangal na nakuha ng kanyang ina ang Dangal ng Bayan Award, natatanging Filipina na sumusulong sa pagtulong at paglaban sa korupsyon, at Outstanding Asian Public Servant and Educator in the Philippines. Si Sandra Cam ay naging whistleblower sa umano'y katiwalaan sa PCSO at pagkakasangkot ng ilang politiko sa naturang anomalya. Maraming nag-akala na ang eczema ay simpleng pangangati lamang ng balat. Ngunit ang totoo, maaari itong makaapekto hindi lamang sa pisikal na anyo ng isang tao, kung hindi, pwede rin sa kanyang pamumuhay. Ano nga ba ang eczema at bakit ito dapat pagtuunan ng pansin? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang eczema ay isang umbrella term ng iba't ibang uri ng mga sakit sa balat na nagkukos o nagdudulot ng pagka-dry o pagkatuyo ng ating balat at pagiging mas sensitibo ng ating balat. Ayon sa isang dermatologist na si Dr. Corazon Melia ng Makati Medical Center, ang eczema ay hindi lamang iisang uri ng sakit. Ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng inflammatory skin conditions na karaniwang nagdudulot ng panunuyo, pamumula at sobrang pangangati ng balat. Maaari itong magsimula sa simpleng iritasyon at kung hindi agad mabigyang pansin ay pwedeng magresulta sa infection at chronic skin damage. Sa mga karaniwang bagay na hindi naman dapat nakaka-irritate ng skin natin, katulad ng pagpapawis o yung babago-bago ng panahon, masyadong malamig, masyadong mainit. So yung cause niya o yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng certain type ng eczema or dermatitis, iba-iba. So paminsan may mga type ng dermatitis or eczema na caused by o dulot ng partly genetic o namamana sa ating mga magulang. Meron din naman na because na-expose tayo sa mga irritants or sa mga chemicals na hindi naman dapat dumadapo or lumalapat sa ating mga balat. So marami siyang mga dahilan. Babala naman ni Dr. Melia, huwag kaugalian ang pagsa-self-medication sa balat, lalo na ang paggamit ng steroid cream. Dahil baka imbes na gumaling ang kondisyon sa balat, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Ligit sa kaalaman po ng ating mga kasambahay, marami hong side effect ang steroid na pamahid. Hindi po porket pamahid siya, wala na ho siyang side effect. Katulad ng kapag matagal mo siya naipahid, ninipis po ang inyong balat, pwedeng mamuti. At yung pagkaputi ng balat, mahirap na po ibalik yun sa dati. Kapag po tayo ay may sakit sa balat, huwag po kakalimutan na kumonsulta sa isang board-certified dermatologist. At para sa iba pang impormasyon ukol sa eczema, tunghayan ng programang Doctors on TV this Sunday, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dagdag kaalaman po, kapag nasa tabing dagat ka, di ba parang nawawala yung stress mo? Bakit kaya? Alam nyo, may paliwanag po ang science tungkol dyan, alamin po natin. Ang tunog ng alon ay isang uri ng white noise. Pare-pareho ang tunog na walang biglaang pagbabago, kaya nakakapagpakalma ng isip.
Ang white noise ay ginagamit para sa mas mahimbing na tulog at stress relief. Kapag pinapakinggan mo ang alon, bumabagal ang brain waves mo, kaya mas nagiging relax at focus ka. Ayon sa pag-aaral, ang tunog ng nature tulad ng dagat ay nakakatulong sa mental clarity at emotional balance. Ang rhythm ng alon ay parang malumanay na paghinga, kaya na-activate ang relaxation response ng katawan mo. Binababa ang stress at blood pressure. Gamitin ang tunog ng alon para sa meditation o mas mabilis sa pagtulog. Kaya next time na gusto mong ma-relax, pakinggan mo lang yung dagat. Meron ka ng peace of mind at no effort needed. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga nagkikausi ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat at shoutout po kina Efren Jovito, Diosdado Pangod, Elena Figueras, Joey Gusi, Romeo Ganbaan at Trinidad Aguilio. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po itong maling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 11:9 na nagsasabi, pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.